on the current administration. Kasi di ba, 2022, Opo. nanalo si Pangulong Marcos. Opo. 2025 ngayon, tinitignan noong nasa administrasyon Kung kung mauulit. mananalo yung kanyang mga kandidato o karamihan, Opo. ay ibig sabihin approve siya. Oo, sa mga tao. Pag hindi nanalo, hindi siya approve. Nung mukhang maraming mananalo, mukhang 8 yung alyansa. Oo nga. Paano yun? Sabi nila, hindi, referendum yan. Ah. Ngayon, paano ngayon? Bingo. Hindi nanalong majority. Yun lang. At the most, 5, di ba? Opo. Sino-sino bang yung Yamado. lakas? Ayan. Ang lakas lang na nanalo ang mga nanalo sina Erwin Tulfo, Yes. di ba? Opo. Si Bongo hindi kanila o number Hindi. 1. PDP. Si Bam hindi rin kanila. Hindi rin. di ba? Si Bato hindi rin kanila. Opo. Si Erwin, yun ang pinakamaraming boto ng ticket ni Pangulong Marcos ay number 4 lamang. Opo. Ibig sabihin, yung dalawang identified kay Pangulong Duterte, number 1 at number 3. Yes. At malaki ang agwat, ha? Si Bongo, ito ay halos malaki, ha? Opo. Halos 10 milyon ang pagitan ng number 1 at number 4. Number 4 yun. Halos 10 milyon. Kiko Panghilinan, di rin kanila. Hindi rin po. Oo, pero inendorso ni Cheese Escudero. Opo. Nga saka si Bam, di ba? Opo. Duterte, Yes, si Bam sa INC. Hindi, Diba? I mean, inendorso rin ni Cheese. Okay. Oo, dalawa Oo. inendorso ni Cheese. Akala ko si dun sa INC. Kiko at saka si Bam. Okay. Oo. Sorry. Si Okay. Rodante Marcoleta, lalong hindi kanila. Opo. Si Ping, ito ay kasama sa kanila at saka si Tito Soto. Pero ito naman i-endorso ng Pangulo hindi. hindi. Individual. Panalo to. Lumalabas Laging individual. panalo to. Si Pia Cayetano, laging panalo ito. Opo. Ang napanalo ng endorsement ni Sara Duterte, dalawa na pumasok at the last minute. Yes. Si Amy Marcos Yes. at si Camille Villar, number 10 and number 12 Opo. respectively. Ayan. So, hindi nakakuha ng clean sweep. Hindi nga nakakuha ng majority. Hindi nga nakakuha ng kalahati. 5-5. Pero, puro top-notcher yung Top-notcher, kay opo. Pangulong Duterte mga kandidato, yung PDP laban. At ang nakakagulat dyan, matataas din ang ranking ng mga iba, although first-timers. Jimmy Bondoc, number 17 yata. Opo. Diba? Malapit pa rin. Si Ipe, Yes. kung hindi sumayaw yun, nanalo yun. Palagay ko nakasama yung sayaw eh. Hindi, nag-uumpisa pa lang naman sila. Nakasama palagi ko yung sayaw. Ang galing Parang na si yun. Bong Revilla sumayaw. Ibig sabihin yan, hindi na uso ang sayaw, Sayaw. sa nasyonal. Opo. Si Jinky Luistro sumayaw. Sagwa nga ng sayaw eh. Parang Nanalo, palakang di ba? hinahabol para gawing dun sa Pampanga para iluto. Ganun. Nanalo, yan. Nanalo. Pero sa national, yung mga sumayaw, nangamote. Si Harry Roque yata sumayaw din di ba? Kailan ba sumayaw si Harry Roque? Nung last Noong time. 2019, di ba? 2019, opo. Hindi na nanalo. Ayun lang. Si Jojo Binay sumayaw, di ba? Kasama si Alma Moreno, yung presidential, di din nanalo. Ayun. Yan. Sayang lang si Abby Binay, no? Si Abby Binay, kasama rin nila, natalo rin. Si Bong Revilla, natalo rin. Opo. Si Juan Nangamote, number 24. Malayo Si na. Tolentino. Naputol yung kanyang paninilbihan. Sayang. Sayang din. Si Benhar Abalos, ganun din. Opo. Anong nangyari sa kanya? Abalost. Abalost. Ayan. Natalo. Talo. Abalost. Oo. Pero, syempre, dapat kahit na mawala sila sa linya ng politika, tumulong pa rin sila. Oo. Hindi, pero ito ang maling mga analysis. Opo. Kasi sabi ng ating kaibigan na si Attorney Larry Gadon, ito, sabi niya, and I quote, sabi niya, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Inday Sara. Oh? Dahil ito ay isang kiss of death, gayon din si Camille Villar. Dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Oo, anyari. Galit na sila.
Mukhang Bumaliktad. this statement did not age well. Ayun. Kumbaga, sabi ng mga di ba? Sabi ng mga millennials, this did not age well. Marami pa ng tao kasi na number 1. Si Bongo, Napunta sa 6 million ang dumagdag from yung unang takbo niya. 20 million siya. Ngayon, 26 million. 26 million. Biro mong dagdag yun, no? Sayang naman yung kaibigan Si mo. Bato, tumaas ang rating. Di ba? Opo. Oh. Yun lang. At saka ito pa, ha? Mm. Yung sinasabi nilang endorsement sa Leyte, kung saan ang bulwarte ni Speaker Martin Romualdez at kung saan siya nanalo Walang kalaban. dahil walang kalaban. Pero ang Pilipinas yan walang kalaban sa arbitral proceedings sa South China Sea. Pero pag ganyan, Tony, lalaban na ako. Hindi, kita Pag mo, walang ha? kalaban. Eto, ha, kita mo. Sigurado. Doon sa Leyte, Aha. just to show you na walang hatak si Speaker Martin Romualdez sa mismong lugar niya. Kasi unang-una, pinadisqualify niya lahat ng kalaban niya. Grabe. Kasi natakot yata siya pag may kumalaban, baka natalo. Ma-upset parang sa Kwan, no? Sa Cebu. Can you imagine? Nung una, Si Gwen Garcia. kaibigan ko yan si Pambari 4 Opo. Nung una, negosyante, hindi naman politiko yan First time yata niyan lumaban ngayon Opo, opo. Oh. Biro mo, institusyon yung natibag niya ron. Galing. Si Gwen Garcia. Kaya si Gwen Garcia parang nag-artista na lang yata sa Viva Max Ha? Hindi pala. Gwen Hindi Garcia naman. pala yon. Gwen Gwen Garcia. Gar- iba yun Oh, siya. iba yon. Iba hindi si Gwen Gwen Garcia Garcia yun. sa ano yun? Sa Cebu. Oo, Cebu iba yun pala si Gwen siya, Garcia. Oh, Viva Hot Babes yun. Ayun. Ito mo ha, ito ang mga nanalo. Ito ang top 12 sa Leyte. Sa Leyte lang ang pinag-uusapan po Okay, natin ha. sige po. O, para Mabisaya makita sa yan. inyo na walang hatak si Speaker Martin. O, Walang eto hatak. mga nanalo. Hindi, di ba, syempre, Pero nanalo. expected ang ikakampanya na noon at dapat naipanalo niya. Kung siya ay magaling na leader, ay buong alyansa. Oo. Di ba? Yung Pero grupo niya ito, talaga. ito. Number 1 pa rin sa Leyte, si Bongo. Di ba? Identified kay Duterte. Opo. Wala mo kung sino number 2. Sa Sino Leyte, po? Leyte. Sige. Si Bato de la Rosa. Sila pa rin. Duterte pa rin. Nakasingit si Bam Aquino. Yes. Pero number 4, di ba? Magkagalit sila ni Aimee. Number 4 pa rin si Aimee sa Leyte. Di ba? Number 5 si Dan Marcoleta. Number 6 si Erwin Tulfo. So sa top 6, ang kandidato lang niya na pumasok ay si Erwin Tulfo, number 6 pa. Ayun. Di ba? Number 7, Tito Soto, yan, Alyansa. Number 8, Camille Villar, inendorso ni Sara. Sara. Dati yan, matatalo na Opo. Inendorso ni Sara, nanalo. Di ba? Number 9, Ping Lacson. Number 9 lang si Ping, Alyansa. Number 10 lang si Benhar. Number 11 pa si Jimmy Bondoc, first timer, Wow. Mas marami pang boto ni Jimmy Bondoc sa Leyte kaysa kay Pia Cayetano. Di ba? Opo. Ibig sabihin, walang hatak. Si Spekir. Wala siyang hinatak. Walang Sayang. hinatak. Ewan ko yung batak ha, iba naman yun. Pero wala akong sinasabi ha, wala akong sinasabi. Batak sa Ilocos Norte yun, di ba? Ilocos Norte. Batak, Taga roon si Pangulong Marcos, di ba? Opo, Sa opo. Batak, Si Jay Tariela naman, ang balita ko, taga Sarat. Ilocos Norte. Hindi ba may Sarat sa Ilocos Norte? Kayo naman, Ikaw talaga, Hindi, sir. balita ko lang, hindi ko alam kung totoo na siya ay taga Sarat. Opo. Yan. Ilocos Norte. Talaga naman. Ay, congratulations nga pala kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na Yes. proklama na. Opo. Congratulations. 127,254 votes. Ayun. Siyempre, katulad ng sinabi ko, nanalo rin yung kaibigan natin sa Cebu, si Governor-elect Pam Baricuatro. Salamat din na Governor Pam sa inyong pasasalamat. Pwede ba yun? Salamat sa iyong pasasalamat. Kasi nagpasalamat na siya, sabi niya, thank you for your support. In English, likewise. Likewise. Yan. Yun nga, di ba, noon nagkomento tayo roon na kaya pala ayaw isuspinde
si Governor Gwen. Oo, dahil darating sila. Darating pala, endorse ni Yung grupo Governor nila, Gwen. opo. Pero yung iba, basta hindi kakampi, suspendido agad. Yun ang kakamutihan. Yan. Akala nila kasi hindi mapapansin yan ng mga tao, yung mga pinaggagawa nilang yan. Yan. Talino ng botante ngayon. Ngayon, eto pa, no? Ako natatawa eh. 'Di ba may mga aligasyon na ngayon na hindi all above board ang eleksyon. Opo. 'Di ba may lumabas na? Opo. Yung 5 million na duplicate votes daw. Yun ang Paktay. yun ang dapat titignan. Ngayon, Yes. of course, tatanggi na yung COMELEC. Alam mo nang alam nga namang aminin nila yon, di ba? Kasiraan niya yun. Pero dapat imbestigahan yan kasi ang problema sa COMELEC, pag sinasabi mong yung source code mali, wala, didemanda ka. Bago hinaharas si Atty. Respicio ngayon, nanalo na pala yung pobre sa Reyna, sa Isabela, na vice mayor, ay pa iproklama. Kung binitin kalokohan siya. yun, no? Pero marami naman na may disqualification, pinroklama naman. Oo nga. Kasi nga, di ba unang-unang nagalit sila kay Atty. Respicio nung binuking sila na pag kinonekta yung machine online, baka magkaroon ng dayaan. Yeah. Bago, nagre-reklamo rin siya doon sa source code. Marami rin nagre-reklamo, mali yung binabasa. Can you imagine si Raul Lambino? Yes. Hindi paglabas nung kanyang yung readout o yung parang resibo, no? Opo. Kung kinokonfirma kung anong binoto mo, wala siya. Hindi niya binoto yung sarili niya. Siya nawala. Hindi kaya galit siya sa sarili niya. Hindi siya bilib. Ganon? Ngayon, eto pa, nanggagaslight na yung ibang mga tao. Kasi sabi nila, bakit lumabas si Bam at saka si Kiko? Wala naman sa survey, lahat ng survey wala. Alam mo, sinasabi, mali daw yung survey. Haller. Hindi bali yung ibang survey, katulad nung yung strat base yan. Ito man naman tong Kengkoy, tong strat base, yung sinasabi nila. Kasi ina-analyze nila yung pagpasok ni Bam sa ni Kiko. Sabi nila, ang sinasabi nila, mali daw ang survey. Yung Pulse Asia sa kasing social weather station at saka yung Publicus, consistent yan, tama ang nape-predict. Although hindi official yan, hindi binding yan, syempre. Yes. Oo. Yung mga hindi masyadong credible na mga survey company, Opo. katulad ng Stratbase, nagkomento pa yung hepe. Hala. Sabi, hindi, kaya yan si Bam nanalo dahil gusto ng mga tao yung accountability, transparency. Bakit ka magko-comment ng merits ng isang kandidato? Di bias ka na. Sino pang maniniwala sa yung survey firm, di ba? King Kuy ang ginagawa talaga eh. Kaya, alam mo, wala akong ebidensya, inaamin ko naman. Kanya lang, kaduda-duda talaga yung mga nangyari. Yung sa survey na papanong mali yung prediction at ang bilis. Hindi naman ganun kabilis umakyat eh. Siguro kung number 10, number 11, si Bam Kiko, kasi ang layo nila dati, biglang nag-jump. Di ba? Eto lang, doon na lang ang nakakatawa eh. Nagko-comment pa yung ibang mga, alam mo, sasabihin mo na lang siguro, baka bumulusok yung kanilang popularidad. Etong si, etong isang strat base na president, si Dindo Manhit, meron pa siyang pinuri pa niya yung kandidato na nawawala yung impartiality ng kanyang company, yung Stratbase. Sinabi pa, their impressive return to the political stage defied early pre-election surveys. And their resurgence carries a powerful message from the Filipino people, a renewed demand for accountability, human rights, and reform-oriented leadership. Paano mo nasabi yun? Naghaka-haka si Manhit ano? Kengkoy? Baka A1 yan. Oo, A1 ko sa kanya. Wala namang hindi ng message. Napaka-complex yung message para malaman mo ng survey lang na nanalo. Ang klarong message ay yung
pagkapanalo, very strong showing ng mga kandidato Yes. na either identified kay Pangulong Duterte at pagkatalo ng mga taong umapi kay Pangulong Duterte katulad ni Benny Abante. Opo. Di ba? Natalo. Di ba? O, Tawag daw dyan eh. yung riders, yung one rider, ang laki ng nabawas ng boto. Kawawa yun, sayang. Yung Gabriela, ang laki ng nabawas na boto. Ewan ko kung papasok. Yung kabataan, sa mga left-leaning na mga grupo, isa lang ang maraming boto, yung Akbayan lamang. Opo, yung Bago, Akbayan. pangalawa, eto namang Duterte Youth, dalawang eleksyon na ito, ay isang representative. Ngayon, number 2, 3 seats. Galing O, yung Duterte Youth dahil tagapagtanggol to ni Pangulong Duterte. O, yun ang reading na, yun ang very clear na message. Hindi komplikado. The message is clear. Kung ikaw ay kaalyado ni Pangulong Duterte, Doesn't maraming mean. bumoto sa'yo. Kung ikaw ay kalaban, hindi ka iboboto. Yan. O, yun ang clear. Etong mga ganitong napaka-complex. Ito, meron pa. Kala mo, press release tong si Manhit eh. Kala mo siya yung PR nitong sina Aquino at Pangilinan, no? Sabi pa, former Senator Aquino and Pangilinan, long recognized for their unwavering advocacy for transparency, good governance, and social justice, offered clear and resonant platforms that address the pressing needs of the electorate. Nag-a-apply pa Paano lang mo nalaman sa survey lang? Ganun ka-complex? Galing mo naman manhit. Oo. Ayan. Ba't di ka nalang mag-PR ng oposisyon? Ano naman, survey ka pa eh. King Quickie. Makunwari ka pa eh. Oo, aminin mo na kasi na pro-opposition ka. Yun lang. Yun na lang. Oo, kasi nagpapabalat kayo pa kayo eh. Yung mga kamote Kanta yun talaga na. kayo. Oo. Balat Oo, kayo. balat kayo pala ang pag-ibig mo. Oh, yeah. Na natubog lang sa ginto. Oh, Ituloy mo, ituloy mo. Anthony Castelo. O kay sakit naman. Yan. Nasayang lang ang pag-ibig ko. Oh, yeah. At Kaya ang buhay ko kung ngayon, balat kayo. Sa sinasabi nilang goodbye impeachment. Ito naman ay analysis lang ha. Hindi ko Opo. sinasabing ito ay tama sa lahat ng aspeto. Pero Opo. kanya-kanyang opinion yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi nga nila, an opinion is like an asshole. Everyone has one. O, lahat ng tao meron, di ba? Opo, opo. Kaya kanyang opinion. Pero tingnan natin, suriin natin kung ang opinion ay base sa katotohanan. Opo, tama. O, teka, habol lang natin Sige itong po. si Red Nidali. Ang babait nyo, sana kunin na kayo ni Lord. Mauna Hindi, ka. mauna ka, oo. Gentleman ako, after you. Sige, mauna. Watching from Adelaide, Australia, si SW4GGYLIVV. Rafael Cesar, galit si Coach Jarrett. Attorney na panalo si Camille at Ivy. Lolita Mendoza, good morning din. Yan, Eloy Pahanustan. Yon. Nandito Azarcon Job. Okay. Ito ang analysis nito ha. Sige po. Sabi niya, hindi ko na sasabihin kung sino. Okay. Eto. Sa mga yung holdover, may 12, di ba? Na natira, di ba? 12 eh. 24 ang miyembro ng ating Senado. Kaya lang ang 12 ng 12 ang napapalitan every 3 years. Okay. Sa mga natitira. Yan, hindi natitira, nababash yun eh. Oo. Ang pro-impeachment daw ay number 1, tingin niya, Chis Escudero, si Risa Ontiveros at si Raffy Tulfo. So tatlo na. Bilangin mo. Ha? Opo. Ganun mo dyan, ha? Okay. Ang undecided naman, tingin nila na wala silang nakikita na whether or not anti o pro-impeachment, hindi pa Neutral nila yun, hindi pa sabihin. mabasa, Okay. ay sina Win Gatchalian, Okay. yan, si Loren Legarda, at si Joel Villanueva. Yan. Ayun. Ang anti-impeachment naman ay si Jinggoy Ejercito, Alan Peter, at si, sa mga natitira ha, Opo. yan, si Mark Villar, si JV Zubiri, yan,
ang anti-impeachment. Lima sila. Okay. So, ilan na ang anti-impeachment? Sa 5. mga natitira? 5. Dalawa na lang Okay, natira. Okay. Sa mga Undecided. sa mga na-re-elect naman, Okay. ang tingin nila na pro-impeachment ay si Lito Lapid. Yan. Ang anti-impeachment naman sa mga na-re-elect, sa tingin nila ay si Pia Cayetano. Tingin lang nila. Tingin lang nila, pero sumusunod yan sa kapatid niya lagi. Yan ang voting pattern nila. Siyempre, Correct. magkapatid. Oo. Si Bongo, si Bato de la Rosa, at si Amy Marcos. Yan. Sa mga bago naman, ang tingin nilang pro-impeachment ay si Kiko Panghilinan at si Erwin Tulfo. Siyempre, magkapatid yan. I'm sure, wherever one goes, yun ang pupunta. Kiko? Ang Kiko Panghilinan, yung sa mga bago. Bago. Sa mga bago. Okay. Kinlarify natin yung mga natira, yung mga re-elected Opo. na nagkaroon ng another term at yung mga bago ng Yes. first new term ngayon, new term. Okay. Sa tingin nila yung mga neutral naman sa mga na bago ay si Tito Soto, si Ping Lacson at si Bam Aquino. Hindi pa mabasa kung Ayun. saan. Sa anti-impeachment naman na mga bago Opo. ay si Dan Marcoleta at si Camille Villar. Yan. Okay, so tingnan natin. Sino ang pro-impeachment? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opinion lang ito ha. Hindi natin sinasabing yan ang mangyayari. Ha? Yung undecided, 6 din. 6. Ang anti-impeachment ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So Anti. 12 ang anti na tingin nila yun ang magiging boto. Ang pro ay 6, Opo. ang swing ay 6. Ayun. So medyo malabo na nga impeachment kasi kahit 12-12 pa, kahit mahikayat mo pa yung 6 na undecided. Opo. 12-12 hindi enough. Ayan. Yan. Ibig diba? sabihin, matalino ang CPBBM. Kasi 2/3 ang kailangan 50. Opo. Ano to 2 lang to diba? 2/3 diba? 2/3, yes. 1/2 lang yung 12-12. So, Opo. bitin. So, yun ang nangyari. Humina ang leverage ng administrasyon pagdating sa impeachment. Di ba ayaw nga ni PBBM yan, impeachment? Alin, yun ang sabi niya. Opo, sabi niya. Sabi niya, well, wag na natin pagdudahan. Di ba sabi ko nga, let's give him the benefit of the doubt. Pero ibig sabihin niya, di ba, ina-analyze natin yan, Opo. ibig sabihin, ayaw ng Pangulo, hindi niya ma-persuade yung legislative. Opo. Lalo na yung lower house na ang hepe, ang boss doon ay yung speaker na pinsang buo niya. Ayun. So yun. So hindi natin malaman pero let's take his word for it na ayaw niya talaga ng impeachment. Oo. So malalaman natin yan. Diba? Okay. Sabi nga nila, actions speak louder than Than words. words. So, Josephine Angeles, hindi daw siya nabasa. Baka magtampo. Hi, Ayan. Josephine. Yan. Sabi ni Arnel Eusebio, hello po, Ka-Ferdy. Pabati pumili dito sa aming lokal ng Ellerslie Distrito ng Edmonton, Canada. Wow. Yan. Dami rin kapatid pala, no? Omli Mali, si Bam for sure anti-impeachment yan. Pero man nagsasabi rito, ito sabi ni Mike Perez, buwang yan si BBM. Kung yun naman, relax. Sabi ni Dianel, let's give BBM the benefit of the Dow. Dow. The daw. Nestor Tuason, any abstention will favor Inday Sara. Sabi ni ito may naggawa na nalilimutan daw si Robin Padilla. O nga pala, anti-impeachment yun, definitely. Oo. Pwede yun ang Oo nga ilagay sa pala. hanay Opo, ng opo. anti. Loyal Yan. yun, loyal. Oo, sabi ni John Miranda, ni JJ Live, si Padilla daw. Opo, tama. Nakalimutan natin. Sabi ni Ikaw, pupusta ako si Bam pro-impeachment. Alam nyo, si Bam, baka huwag kayong magagalit sa akin, opinion ko lang naman ito. Apo. Si Bam, bagamat yan ay Aquino, sa tingin ko dyan, nakikita ko naman yung, binaobserbahan ko naman ng ating mga senador. Very reasonable yan. At Apo. pagdagay ko maiisip niya na yung will of the people, i-impeach mo yan, ang dami 32 million ang bumoto Oo, diba? dyan. Very reasonable na tao yang Apo. si Bam.
Galing dito yan eh. Naayos siyang si ma'am. Magalit kayo hindi sa akin. Yun ang nakikita ko sa kanya. Reasonable siya. Hindi siya extremist. Hindi siya hardliner. Yan. Shout out daw, sabi ni Rona Pagdanganan. Rona Pagdanganan! Sabi ni Malu Ancheta, bulyasong balak ni BBM na impeachment hindi magwawagi ang kasamaan Ano sa ba kabutihan. Yan. Yell not stock last term na ni Risa ngayon. Hanggang 2028 siya. Opo. Then, yan, and then, pahinga muna siya. Yan. Ayun. Oh, Matagal yeah. siyang mamahinga. Kasi, di, pagpahinga. Kasi, parang pagod na siya eh. Opo. Oo. Recovery. Edsel Lanuso Bersosa, shout out to Hello me po. from Bicol, Camarines Sur. Yan. Attorney Topacio Luzon. Watching from Melbourne, si Bing Arañez, Cabunyan 7, Cayman Islands. Yan. Yan, taga Negros ako. Kung walang tumakbo na PDP na congressman, panalo sana si Apple Nieto. Yan. Oh. Sugar Baby ko nagpasaya sa akin, attorney. Yan. Okay. May si Abbott, Grand Bay, Alabama. JM Official, Milan, Italy. Yun. Yan. Jason Kapispisan, UAE. Hello. Yan, oo. Happy watching from Saudi Arabia, si Joseph Sanchez naman. Pasensya na po kayo kung may ma-miss ako rito. Napakarami po talagang pumapasok dito na mga Ruden, Ilocano daw yun. Sorry po ha. Oo, hindi naman sinabi sa akin ng aking best friend na si Dr. Francis Aquino eh. Ilocano yung asawa nun. Pa-shout out watching from Grand Bay, Alabama, USA, si Abbott. Korea naman si Gilbert Ersando. Hindi mo sinabi kung North or South. South naman siguro, no? Kasi mahirap makapasok sa North Korea eh. May pep. Juancho Cortez. Naandito rin. Gerald Calzado, good day, attorney, always watching anti-bangag noon, bangag ngayon. Ba yan? Iloilo si Kent Morales. Yan. President Stanadaj. Ano po tingin nyo sa impeachment ni VP Sara? Yan, napaliwanag na po natin. Bukod sa walang katutunan, napaka-pangit. Kasi ang isa sa mga gumawa noon ng impeachment ay si Laila de Lima. Kaya napaka-pangit. Hindi si Laila ha, yung impeachment. Hindi si Laila. Maganda si Laila. Paano JP Luistro? Paano papangit yun? Maganda. Maganda silang dalawa.